So ano ba yung strategies to find a quality client? So ito yung strategy para makakuha ka kagad ng client mo nang hindi ka na masyadong mag-aasikaso in the future basta nagawa mo lang itong mga bagay na to. If itong mga bagay na to is malinis at perfect, marami ka makukuha ang client palagi at palagi. Unang way para ma-close mo yung client or para makakuha ka ng napakadaming client as much as possible is kailangan mo may maganda kang dalawa. Magandang portfolio at magandang email template na una mong sasabihin. Kumbaga, parang funnel lang yan eh. Pag gano'n na funnel eh. Ang unang funnel is makakapasok sila sa funnel mo kapag nagsabi ka sa kanila ng mga email template. Ngayon doon sa email template mo na yon, if okay siya, kahit ano bang strategy na yan or techniques na ginawa mo, susunod na funnel na pupunta sila is yung portfolio. If nagusto nila yung portfolio mo, ang last funnel is yung titigan nila sa'yo is yung Google Drive link mo. So, yung tatlong funnel is yung email, portfolio, at Google Drive. So, ngayon, ano ba yung mga funnel na yan? Ano ba yung kada step na yan? Ang pinakamahalaga na step kasi is yung una. Tapos yung pangalawa hanggang pangatlo. Kumbaga, kunyari gusto mong makapunta sa 4th floor, kailangan mo muna makapunta sa 1st floor, hanggang makapunta ka sa 2nd floor, hanggang makapunta ka sa 3rd floor, tapos 4th floor na. Hindi naman pwede na 3rd floor ka, galing 1st floor, na hindi yung dadaanan yung 2nd floor. Kumbaga, every floor is important. So, unang floor na pupuntahan nila, yung 1st floor is yung email template. Sa email template, dapat maganda at professional yung pagkakagawa nyo. Kaya nagbibigay kami ng hundreds of email templates na proven na gumagana sa mga students ko at sa akin personally. At ito yung ginagamit namin para makapag-close ng clients doon sa 1st floor. So dito sa 1st floor na to is, kailangan mo lang dito is professional ka at magbibigay ka ng details na kailangan nila. Kahit ano po man yan, kahit permissionless apprentice na may flashlight client or etc. pang mga techniques dyan. So, pag okay yung 1st floor mo, kung okay yung paggagawa ng email template mo or yung messaging template mo or yung proposal template mo, ang sunod naman na floor is, yung 2nd floor is yung portfolio. Mahalaga ang portfolio, guys. Sa lahat ng mga floor, lahat mahalaga. Pero pinakamahalaga dito is yung 2nd floor na portfolio. Sa portfolio kasi, dito makikita ni client yung mismong mga gawa mo na, kung sino ka ba, ano ba mapaprovide mo sa kanya, ano bang maibibigay mo sa kanyang valuable na bibigyan kanya ng pera. So, sa portfolio na to, based sa akin at sa mga students ko, mahalaga to. Dahil lang sa portfolio, guys, sobrang dami ko nakukuhang client. Sila na mismo nagchat-chat sa akin na gusto nila akong kunin ASAP kahit taasan pa daw nila yung presyo. Ganon sila kagustong gusto sa akin dahil lang nakita nila yung portfolio ko. Without interviewing, without chatting, sila na mismo lumapit sa akin dahil sa portfolio ko. So what is portfolio? Portfolio is a website na kung ang binibenta mo is yung sarili mong services. Para ka lang nakakita ng website na ang bibilin mo is isang Aqua Flask. Sa website na Aqua Flask is maganda paggagawa ng website. Pag scroll mo, may add to cart, ano bang mapaprovide, ano bang features ng kanilang mga tumblers, etc. Ganun rin dapat yung website mo. Papakilala mo kung sino ka ba, ano bang meron sa'yo, ano bang mapaprovide mong value sa kanya, meron ka ba mga sample works, etc. Nandun lahat yun mga yun. Ngayon, if nagusto nila yung 2nd floor mo, pupunta ngayon sila sa 3rd floor mo. Sa 2nd floor, kailangan magandang portfolio mo dahil ito yung pinakamahalaga. Kumbaga, ito na yung face mo. Ito na yung proposal mo talaga. So ngayon, dito dapat maganda. Ngayon, para maganda is, first is dapat matuto ka kung paano mag-design ng sarili mong website. Pwede ka kumuha ng course dyan sa Skillshare, sa YouTube, or dito sa loob ng freebies natin. Pati, ang isang tip ko lang is kumuha ka ng mga idea sa mga competitor mo. Paano? Pumunta ka sa Fiverr at check mo doon yung niche mo. Example, video editing, search mo doon at tignan mo yung website ng mga freelancers doon, ng mga professional na. At kumuha ka ng idea doon sa mga portfolio nila. Kung ano yung maganda design, ano ba yung una, hanggang huli, etc.
Ngayon, kung maganda naman yung portfolio mo, kung okay na, the last step is yung Google Drive. Yung Google Drive, nandun lahat ng works mo na organize. At tip lang guys sa paggagawa ng Google Drive is kailangan organize, di ba? Ang mahalaga dito is yung organize niya is organized talaga hanggang sa title, hanggang sa hindi yung makita nila parang final work 1, 2, 3 underscore ganyan-ganyan. Ipapangalan mo, kunyari, sample work from this company, ginawa ko, ganyan. Parang example, Vivid Smile 3D model sample, ganon, etc. etc. Basta malinis. At last tip, dapat dito is yung trending ngayon at yung kailangan nila. So bago ka gumawa ng portfolio Google Drive, sana malaman mo muna if ano ba yung mga kailangan ng mga client mo. Example ako, ang ginagawa ko bago gumawa ng Google Drive or ng portfolio, tinitignan ko muna sa online jobs or doon sa mga Fiverr or doon sa Upwork kung ano ba nga ba talaga yung mga kailangan ng mga client. Ang nakita ko sa akin, ang kailangan nila is yung mga TikTok videos. Kasi ako isang video editor, gusto nila ng mga TikTok video na may text na may emoji. Gusto nila mga ganun, mga informational videos or educational videos. So, ang ginawa ko is naglagay ako napakadaming sample na ganun doon sa Google Drive ko. Kaya, ang daming lumalapit sa akin ng mga client dahil gusto nila akong i-hire dahil yung gusto nila na hinahanap nila nandoon sa portfolio at Google Drive ko. So, for short, kung anong hinahanap ng client, ayun yung ipakita mo sa kanila. So, ayun yung way ko para makakuha ng client. So, see you on the next lesson.